Hello guys! Welcome to my vlog. So, ito ang buhay ng parokya, buhay secretary, and pastoral ministry ko na rin sa simbahan. So, ngayong araw na ito, i-content ko po is regarding sa, since kakatapos lang po ng dedication anniversary namin ng 5th year, so milestone po ito, 5 years, bakit nga ba nagdededicate ang isang simbahan at saka altar? So, bago tayo mag-start, samahan niyo po ako mag-prayer sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon na makapangyarihan, maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa mga mahal ko sa buhay. Gabayan niyo po kami. Lalong-lalo na po ang mga naghihinagpis naming kamag-anak, naulila, ni Ante, Blasing, ang mga kapatid ko po, nasaan mo sila naroon. Kaming lahat, Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw-araw naming tinatahak dito sa mundo. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala at patubayan niyo po kami. Naway ang iyong patnubay at gabay ang magsisibi naming lakas para maharap namin ang mga pagsubok sa buhay. Ipadala niyo po ang banal na Espiritu para po hindi po kami maligaw ng landas. Ito'y amin hihingi sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, ayan po guys. Welcome kaparokya. So, bakit nga ba merong dedication ng altar? So, sa simbahang Katolika kasi, ang dedikasyon ng simbahan ay napaka-importante. Mahalagang seremonya po ito. Kasi, ito ang nagsisilbi na hindi lang basta nagiging banal ang simbahan or gusali, yung structure mismo, kundi dahil ang mga ito inilaan para sa banal na layunin. So, napakahalaga ang dedication ng simbahan. Bakit? Ang seremonyang ito ay tanda ng gusali inilaan sa permanente para sa pagsamba at panalangin. So, kapag na-dedicate na po pala ang simbahan, nakalaan na po ito. So, hindi lang siya basta-basta simbolo or building na ordinary yung nakikita lang natin na church building. So kapag na-dedicate na siya, nakalaan na siya, intended for prayer. So sana po yung mga pumapasok sa simbahan natin, lalo-lalo na po sa Corpus Christi, isipin natin na pinapasukan na pumasok tayo sa banal na templo. Isipin natin lagi na ang structure na ito yung lugar na pwede tayong humingi ng guidance. At dito natin ilabas lahat ng mga sama ng loob natin. Yung kailangan nating gabay para sa ating mga pang-araw-araw na tinatahak na buhay. So, isa po yun. Importante po. So, ano-ano mga simbolo na nakikita doon sa during the dedication of the church and altar? Siyempre, merong pagwiwisik ng banal na tubig or yung holy water. So, parang pinapaalala sa atin yung ating binyag. So, dahil sa holy water na yan na binyagan tayo sa paglilinis sa atin. So, pinapahiran din po ang mga lahat ng makikita nyo pagpapasok natin sa simbahan, mayroon po siyang cross na nakapalibot. So, I think 12 po yan na cross of 14. Hindi lang po ako sure kung ilan. Basta makikita nyo po yan sa corner, bawat corner ng simbahan. So, pinapahiran po yan ng krisma or oil. So, tanda yan ng simbahan na inilaan sa Diyos at tulad ng pagpahid ng langis sa binyag, kumpil at ordination. So kapag ino-offer natin yung simbahan sa Diyos, kaya pinapahiran siya ng langis. And then, sa pagsisindi naman ng kandila ay simbolo ni Kristo bilang liwanag. So, Christ is our light. So kaya po yan may kandila tayong hawak. Naalala niyo po yung pag-attend nyo ng dedication natin ng church, may hawak tayong kandila. So yun po ang simbolo ng ilaw, liwanag si Kristo. So, ang pagsusunog ng insenso ay simbolo na rin po ng panalangin. So, kaya po may usok yung insenso para po yung pagsusunog ng yung mga pananampalataya natin o panalangin na in-offer natin sa simbahan ay makarating po yan sa taas kay Jesus. So, ganun po siya ang simbolo. Yung dedication naman ng altar, ang pinakasentro ng simbahan dahil dito ipinagdiriwang ang banal na misa at ang Eucharistia. Kaya may malaking Eucharistic table doon sa altar sa taas ng cross. So, pagpapahid pa rin ng banal na krisma or oil, pinapahiran po yan. Nakikita po yan. Pinapalabas po yung video. Makikita nyo po yung pagpapahid ng
chrism oil. May oil po yan pinapahid sa altar. So, ayan ang papapakita na ipinapakita na ang altar ay nakalaan kay Kristo. Si Kristo mismo ang tunay na altar, pari at handog. Kaya nga po, banal po yung mesa na yan, yung Eucharistic table sa altar. Hindi po yan basta-basta kinoconsecrate ng sino-sino lang. So, dapat pari lang po ang may karapatan. Deacon, sila lang po sa altar. Kasi sila ang may dyan sa Eucharistia. So, ang pagsusunog ng insenso sa altar ay paggalang at tanda ng panalangin. So, naalala po yung pag prayer tayo, sa unang panahon may templo, nagsusunog sila ng insenso. So, part pa rin po yung ganong tradisyon hanggang ngayon. Sa paglalagay ng puting mantel, importante din po yan, sumasagisag ng hapag ng Panginoon at pagdiriwang ng Eucharistia. Every time na pagpupunta kami sa bahay, may mga misa kami pinupuntahan, nilalagyan po yung puting tela, yung Eucharistic table. At syempre, hindi mawala yung kandila. Tanda ng presensya ni Kristo. So, ayun, bakit napakahalaga ang mga seremonyang ito? Ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Correct. Tama po yan. So, dito nagtitipon lahat ng mga tao, yung mga mananampalataya para mag-offer ng kanilang panalangin. Ang altar ay sumasagisag kay Kristo. So, siya ang sentro. Of course, pag tinaas yung yung Eucharistic bread, yung tinatanggap natin sa komunyon, yun ang si Kristo na. Kaya nagkakaroon na. Kaya, yung feast day ng Corpus Christi, doon yun sa yung miracle ng Corpus Christi. Makikita niyo po yun. Ang simbolo ng tubig, langis, insenso, ilaw at mantel ay tumutulong upang maipahayag ang espiritual na katotohanan nasa pamamagitan ng nakikita ng tanda. Sa madaling salita, ang dedication ng simbahan ng altar ay isang pampublikong pagpapahayag na ang lugar at ang altar ay eksklusibong inilaan para sa pagsamba sa Diyos at pagdiriwang ng mga sakramento. So sana po guys, may napulot po kayo na lesson kung bakit nga ba may dedication na ginaganap sa simbahan. So, nag-celebrate po kami ng 5th year. Hopefully, counting more years pa na andyan po yung mga parishioners namin sumusuport. Kayong lahat ng mga church workers, of course, na sumusuporta, yung mga generous benefactors. Maraming salamat po at gabayan po kayo ng Panginoon. Thank you.